Good morning sa iyo, Carla, at good morning mga boss. Ngayon ay araw ng Martes, no? Ano naman kaya nga asahan natin lagay ng panahon ngayon at sa mga susunod pang araw? Makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang para magbigay idea sa atin kung ano ba yung magiging lagay ng panahon ngayon at sa mga susunod pang araw. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat sa iyo, Jessie, at magandang umaga din po sa mga nanonood ng Good Morning Boss. Mr. Galang, meron tayong tinatawag na heat index. Maaari po ba nating ipaliwanag kung ano nga ba itong heat index at ano ba yung inaasahan nating temperatura ngayong araw, specifically dito sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao? Ang tinatawag pong heat index, ito po yung temperatura kung saan kinokonsidera din yung nare-record natin na relative humidity. Pag mas mataas po yung nare-record natin na relative humidity, mas mataas din po ang heat index o yung nararamdaman na pwedeng maramdaman ng isang tao. Halimbawa, dito sa Metro Manila, 35 degrees Celsius. Pag kinonsider din natin itong na-record na relative humidity, ang actual na nararamdaman ng isang tao ay umaabot ng 38.9. Samantalang sa Metro Cebu, kapag 33 degrees Celsius at inad din natin ang factor ng relative humidity, magiging 37.5 degrees Celsius ang actual na nararamdaman ng isang tao. Ganun din po sa Metro Davao, 35 degrees Celsius. Pag inad natin yung itong relative humidity, aabot din po ng 38.3 degrees Celsius ang actual na nararamdaman ng isang tao. So Mr. Galang, ibig sabihin po nito ng mga kababayan na yung mga nararanasan nating temperatura sa pang-araw-araw, hindi pa ito yung aktual na mararanasan ng ating katawan. Meron pa tayong ina-add dyan na relative humidity kung saan nga mas tumataas yung nararanasan nating temperatura kumpara sa nagiging temperatura ng araw. Ang next question natin, Mr. Galang, no, ngayong buwan ng Mayo, marami ang umaasa sa mga pag-ulan dahil nga sa init ng panahon. Gaano ba kadalas yung mga pag-ulan natin ngayong buwan ng Mayo? Usually po, mas madalas na umuulan sa ngayong hapon o yung biglang pag-ulan sa bandang hapon at gabi, mas madalas na po na nararanasan sa bandang hapon at sa gabi. Dahil po sa sobrang init sa umaga, nagkakaroon po yan ng localized convection na tinatawag at eventually sa bandang hapon, yun po yung nagkokos ng mga paulan natin. Mr. Galang, taong 2009 hanggang 2010 ay nakaranas tayo ng El Nino o yung epekto ng El Nino. Nagkaroon din tayo ng water shortage na mga panahon na to at naitala din na ito ay isang strong El Nino. Sa ating El Nino Watch ngayon, nakikita ba natin o mabibigyan ba natin ng kategorya yung possible na El Nino mangyari? Sa ngayon po, nasa monitoring stage pa lang tayo nitong El Nino, pero hihintayin po natin hanggang katapusan nitong buwan ng Hunyo para masabi natin kung ito ay moderate, weak o strong El Nino mangyayari ngayong taon na ito. Kaugnay pa rin po dito sa may El Nino, no? Magkaroon lamang tayo ng historical background para sa ating mga manonood. Gaano ba kalaki yung ibinaba ng water level sa mga dam taong 2010? Noong pong 2010, nakapagtala tayo ng pinakamababang level ng tubig dito sa may Angat na 96.86 meter, samantalang sa Ipo 96.86, samantalang sa Angat 157.56. Mas mababa po ito sa critical level na sinit na dito sa mga dam na ito, kaya nagkaroon po talaga ng water shortage dito sa hindi lang dito sa mga Metro Manila, pati na rin po sa mga agricultural dito sa Bulacan at Pampanga. Kaya naman sa mga kababayan natin ngayon, no, dahil nga sa meron tayong El Nino Watch, makakabuti rin na magtipid na tayo ng tubig para hindi na tayo umabot sa punto na magkakaroon tayo ng water shortage. At ngayong araw naman, ano po ba ang aasahan nating lagay ng panahon ayon sa inyong 5 AM weather forecast? Ang buong Kapulan po, patuloy pa rin makakaranas ng maaliwalas at maalinsangang panahon. Dulot po ito ng easterly, so ito yung hangin na nanggagaling dito sa may silangan, dito sa may Pacific Ocean. Pero asahan po natin yung mga biglaang pagbuhos ng ulan sa bandang hapon o gabi, mas madalas na po tuwing buwan ng Mayo, at paalala po sa mga kababayan natin na ugaliin po natin magdala ng panangga sa ulan gaya ng payong tuwing lalabas ng bahay. Maraming salamat, Mr. Galang. Nakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Huwag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry?
pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyong bisitahin ang aming official social media accounts and website para sa detalyado at komprehensibong ulat panahon at maaari niyo rin kaming mapakinggan sa DWIC. Ako ang inyong weather buddy, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Good morning mga boss, back to studio.